Sa loob ng 2 dekada, naging pangunahing pangalan sa industriya ng musika at showbiz si Jed Madela. Ating alamin ang kanyang kwento ng tagumpay. The Philippine Showbiz List presents Jed Madela's Showbiz Career Success Story. Profile. Si John Edward Tinya Tahanlangit o mas kilala bilang Jed Madela ay isinilang noong July 14, 1977 at nagmula sa Iloilo City, Iloilo. Ang kanyang ama na si J.C. Roy Madela Tahanlangit ay isang choir master sa kanilang simbahan. Ito ang nagsilbing mentor ni Jed sa tuwing sumasali siya sa mga singing contest noong kanyang kabataan. Ang kanyang ina naman na si Agnes Talion Tinya ay isang administrative assistant sa isang leading carbonated soft drink company. May 2 nakababatang kapatid si Jed, sina Eric at Joanne Christine Tahanlangit. At nagtapos si Jed ng Bachelor of Science degree in Business Administration sa University of San Agustin sa Iloilo City. Singing career before showbiz. Sa loob ng ilang panahon, nagsilbi si Jed bilang lead vocalist ng 2 lokal na banda. Noong 2003, ipinadala ng Pilipinas si Jed bilang kauna-unahang official male representative sa kompetisyon ng Voice of Asia. Sa panahong ito, ginawaran siya ng People's Choice Award para sa pangunguna sa mga botohan sa internet. Nanalo rin si Jed ng Silver Trophy sa actual competition. Noong 2005 naman ay dinomina ni Jed ang World Championship of the Performing Arts o WCOPA na ginanap sa Hollywood, California. Siya ang nagwagi sa lahat ng major industry awards at nalampasan ang mahigit 3,000 kalahok mula sa 52 bansa nang siya ay parangalan ng Grand Prize. Walang alinlangan na mahusay si Jed bilang isang mang-aawit. Sa katunayan, sa performance niya sa WCOPA, iniulat na nagkaroon siya ng standing ovation sa kanyang introductory at finale number. At kahit ang international star na si Lea Salonga ay labis na nagpahayag ng paghanga sa kanya nang maging bisita ito ni Lea sa kanyang concert noon sa PICC at ilang provincial concerts. Showbiz career and musical success. Mula nang maging una at tanging Filipino Grand Champion sa WCOPA si Jed, nagkaroon na siya ng mga masusugid na tagahanga. Regular ding napapanood si Jed sa ASAP ng ABS-CBN. Nang mga panahong ito, nakukumpara rin si Jed sa ibang singers na tila may kakulangan pa siya pagdating sa pagmamarka sa mga tao. Ayon sa ibang mga kritiko ni Jed, ito ang dahilan kung bakit mas marami pa rin ang hindi gaanong nakakakilala sa kanyang kakayahan bilang mang-aawit. Ilang taon ngang nagsumikap si Jed para mas makilala sa industriya ng showbiz at hindi nga siya nabigo dahil sa husay at dedikasyon niya sa pagkanta ay unti-unti siyang nakilala hindi lamang sa local stage, nagmarka rin ang pangalan niya internationally. Sa paglabas ng 8 niyang album, kabilang na ang Songs Rediscovered at Iconic, ipinakita niya ang kanyang versatility sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa iba't ibang genre ng musika. Ang kanyang album na pinamagatang Songs Rediscovered ay umabot sa double platinum na lubos na naghatid ng ligaya kay Jed. Ang pagkakaroon ng sold-out solo concerts dito sa bansa at sa United States ay nagbigay daan upang magka-first solo concert si Jed noong April 2008 sa Kensington Civic Center sa Central London sa United Kingdom na agad ding nag-sold out. Naging sunod-sunod din ang kanyang mga concerts at pagpiperform sa mga corporate shows para sa mga multinational companies sa Pilipinas, Asia, Europe at United States. Bilang isang sikat na mang-aawit, hindi lang sa musika umiikot ang karera ni Jed. Nakilala rin siya sa mga proyektong pang-telebisyon at pelikula. Naging bahagi siya ng mga variety shows at reality singing competitions na nagbibigay daan sa kanya na makapagbahagi ng kanyang talento sa mas maraming manunood. Kasama rin siya sa mga charity events at outreach programs kung saan nagbibigay inspirasyon si Jed sa pamamagitan ng kanyang musika at kabutihan. Isa sa mga sekreto ng tagumpay ni Jed ay ang kanyang hindi matatawarang pagtatyaga at determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, patuloy pa rin siyang binabato ng mga blind items na malinaw na tumutukoy kay Jed.
ang hindi matapos-tapos na issue tungkol sa kanyang kasarian. Kahit pa sa ilang pagkakataon na niyang nilinaw ito, ay hindi pa rin siya nilulubayan ng mga tabloid at patuloy pa rin na pinag-uusapan. Hindi itinanggi ni Jed na sa unang taon niya sa showbiz ay naapektuhan siya sa naturang gender issue, lalo na at naapektuhan din ang kanyang pamilya. Sinabi rin ni Jed na hindi solusyon ang pagkakaroon ng girlfriend para matigil ang naturang issue, kaya hinahayaan na lang daw niya ang mga ito. Nagpatuloy ang pagmamayagpag ng karera ni Jed sa kabila ng mga issue na binabato sa kanya. Noong 2010, kinilala ang kanyang album na Songs Rediscovered 2, The Ultimate OPM Playlist bilang numero 1 OPM album ng taong 2009 at top 4 overall kabilang ang mga foreign albums batay sa sales ng Music One stores. Noong July 2013, personal na tinanggap ni Jed ang Hall of Fame Award mula sa 17th Annual World Championships of Performing Arts. Kabilang na siya sa iba pang mga miyembro ng Hall of Famers tulad ni Arnold Schwarzenegger, Dionne Warwick at Liza Minnelli. Jed on his depression. Sa panayam sa kanya sa Tonight with Boy Abunda noong January 2018, inamin ni Jed na minsan na siyang nakaranas ng depression dahil sa pakiramdam niya ay kulang ang pagtanggap sa kanya ng mga tao. Sa katunayan, naging sanhi pa raw ito ng naranasan niyang anxiety attacks. Pero unti-unti naman daw niya itong nalampasan. Kinailangan lang daw niya ng panahon upang magpahinga at palibutan ng mga tamang tao at tamang projects. Pakiramdam niya kasi noon ay umabot na siya noon sa punto ng kanyang buhay na naging toxic na ang lahat. Sa panahong sinusubukan niyang labanan ang depression, sinabi ni Jed na nadiskubre niya na kailangan lang talagang tumigil siya at i-assess ang kanyang buhay. Malaking tulong din daw ang patuloy na pagpapakita ng pagmamahal ng kanyang home network para malagpasan ang naranasang depression. Jed considered quitting showbiz. Aminado si Jed na noong 2021 naisipan niyang iwanan ang kanyang karera sa pag-awit dahil sa nadama niyang hindi na siya kinakailangan sa industriya sa tuwing may bago at mas batang singers na ipinapakilala. Sa kanyang pagkikwento sa vlog ni Tony Gonzaga noong January 29, 2023, binanggit niya na minsan parang kinikwestiyon niya ang sarili kung worth it pa ba ang manatili at ipagpatuloy ang pagkanta dahil parang wala naman daw pumapansin sa kanya. Pakiramdam daw ni Jed ay hindi nasusuklian ang efforts na ibinibigay niya bilang singer. Kung tatanungin man daw niya ang sarili kung may pagkukulang siya, sa tingin niya ay wala naman dahil lahat nga raw ng hinihiling sa kanya ay ibinibigay naman niya. Minsan gusto rin niya ng simpleng pasasalamat o konting pagpapahalaga ang may paramdam sa kanyang mga pagsusumikap para alam din niya na hindi yun nababaliwala. Jed saddened by rude comment from his basher. Nakaramdam ng lungkot si Jed Madela sa comment ng isang rude netizen sa YouTube na ininsulto ang kanyang kakayahan bilang singer. Noong February 2, 2023, ipinost ni Jed ang larawan ng comment mula sa isang netizen na nagsabing kahit itigil niya na ang kanyang pag-awit, hindi pa rin daw ito mararamdaman. Ayon sa kanyang caption, ikinasasama ng loob ni Jed ang komentong ito mula sa nasabing netizen. Pilit daw niyang iniintindi kung anong klaseng kasiyahan ang makukuha ng netizen sa komento nito. Tinawag niya rin itong mean person, pero sa halip na magalit ay nalungkot si Jed. Jed marks his 20th anniversary in showbiz. Ngayong taong 2023 ay 2 dekada na si Jed bilang singer at noong August ay nagsimula na nga ang kanyang anniversary concert tour sa LA. Ang kanyang 20th anniversary concert ay may tuturing na espesyal dahil lilibutin niya ang Amerika para i-entertain at pasayahin ang marami niyang Filipino fans sa nasabing bansa. Inalala ni Jed ang kanyang 2 dekada ng mga tagumpay sa industriya mula sa pagkakaroon ng mga konsyerto hanggang sa pagiging regular na host sa telebisyon at pagiging coach sa mga promising singers. Naging mentor at regional director din si Jed para sa W Copa. Sa kanyang Timeless 20 concert, sinama niya ang kanyang protege na naging champion sa W Copa na si Ted Maglocot. Grade 1 Jed Madela.
Isang mataas na pagkilala kay Jed ang ipangalan sa kanya ang isang section sa grade 1 ng Albert Einstein School sa Cotabato City. Ang naturang paaralan ay isang pribadong institusyon para sa mga mag-aaral mula elementary hanggang high school. Sa kanyang Facebook at Instagram accounts nito lang September 19, 2023, ipinost ni Jed ang ilang mga larawan na kuha sa harap ng paaralan kung saan makikita ang malalaking letra ng kanyang pangalan. Para kay Jed, ito ay isang magandang pagpapahalaga sa isang katulad niyang minsan nang naramdaman na nawawala na ang kanyang importansya at halaga. Caption pa niya, "In times when I feel so unimportant and ignored in one corner, my Lord picks me up and gives me the tightest hug." Inihayag ni Jed ang kanyang kasiyahan at nagpasalamat din sa mga guro, faculty at mga estudyante na nasabing eskwelahan. Inaasam din ni Jed na makabisita doon sa hinaharap. Sa comment section ay marami ang pumuri kay Jed sa Instagram. May nagsabi ring importante siya at hindi katulad ng nararamdaman niya. Batay sa pamunuan ng paaralan, ang lahat ng mga sections mula sa nursery hanggang grade 12 ay pinangalan sa Filipino artist with positive contributions to the country and gained international recognition. Gaya ni Lea Salonga, Heidelin Diaz, Manny Pacquiao, Brillante Mendoza at Carlos Yulo. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!